ata sa kaluoy, weaker, kaluyahon na kaisunan, away data sa Ginoo. Layo ta sa Ginoo. Sa may sintomas, kung ang imong kasing-kasing na kaisunan is die towards God's word. Kaysa ng die, ka, hindi, wala kay interes sa tulong sa Ginoo. Nang nabasa kang tulong sa Ginoo, hindi ka importante. Kung naadaglag may mga means karong kaisunan, kung hindi ka kabasa sa tulong sa Ginoo, kung di na ka kung talaga may mga kasama, kailangan din natin ang tulong sa Ginoo. Kaya muna pagkaon sa itong spirito man na kinabuhi. Kung ang ato naging kasing-kasing, well, gana sa tulong sa Ginoo, ato ang bantayan, alert, nagtaysoon kay na, ilog ka sa weaker. No? Away na hinahina na nagkalayo sa Ginoo. Okay. Sa Mateo 13 verse 15, sa Ginoo for the hearts of these people have grown dull. Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed. Nakatuog na sa kulong sa Ginoo, nagpalit na, nakatuog ito sing-simpa. No, pero wala gahapon ginakabuhi. No, wala kay interest sa pagsunod sa kabukon sa Ginoo. Murag imong isampungan na kaisunan, nakita ka, pero wala kayo imong i-close ang imong sa kamatuloran. Patay malik yapon sa sala na, patay malik yapon ka. Padayon yapon ka makaisunan kapag ano. That is the one of the emphasis na kaisunan na, ano, weaker na ay ko. Nga magpalayo na dito sila sa Ginoo na kaisunan. Okay. Next, makaisunan is reading, hearing, learning God's word is a chore. No? Ang pagbasa rin sa pulong sa Ginoo, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kung hindi ka kabasa, usahay na, makadungog ka sa pulong sa Ginoo, nananang. Then, nagkakong ka sa pulong sa Ginoo is a chore po, no? Ang chore way, ang chore para isunan is, imo siya ginabuhatong permente. No, sama nito sa, illustration Kadagay po, nakita ko revelation sa Ginoo sa ito example. Sama sa hugaw ka ng lugar ba? Kung nagkinabuhin ka ngayon sa kulong sa kapukon sa Ginoo, hugaw kay ka, diba? Nagsimple naman ka. Gipakulat ka mo yung sin sa iyong kinabuhi, awin naman ka sa Ginoo. So, dito, nagtambak na to sa mga palito makaisunan. Ang kulong sa Ginoo, ang Ginoo din ay sa reading and hearing and learning God's word is a chore. So, kung hugaw kayo, napalibutan ka sa hangipit, sa mga pintilyo, sa mga pala, sa kalimutan mo na isunan. Kung dili na ito kaya, usahin kayo, wala ko na capacity. Kung sa'yo mo ito, mag-ask tag somebody, nga mo friends, mo tabag, o limpyo. Wala siya, kailangan ang hugaw, limpyuhan. Nung ang malay na wala ang hugaw, kailangan natin ay maglimpyo. Kaya malay maglimpyo, permitting hugaw, sige punto ang hugaw. Kaya kapulong ba ka, magpinahalan ng somebody, para malimpyo atong spirito. Pastor, no, mag-aminaw ka sa puno sa Ginoo. Sa kung hindi ka kung dito, pag-advise ka, pastor, kung dito mag-advise mo, pastor, sa ako na ni pastor, hindi siya mag-sunod-sunod, hindi na ako. Ana, dayon, mga friends mo nga lang sa kanakuan, nagkako ka, mag-leaders ninyo, ha? Sir John, nagamo na doon po kayo, pero ngayon nagkikay ko ano ay, naisang balay nga mulimpyo na ako. Ayaw tututi nga, ang imong palibot, matulog na ta sa mga sala. No, kailangan ato kanang naibutan ako sa tulong na kailangan limpyo na ako, kailangan mangandoy ko, malimpyo ko. Kailangan mawala na hindi angay sa akong kinabuhi. So we need somebody. Kaya usahay, hindi mo kaya itong ikaw ra. Nagisod, maligag din ko sa tungod, no, samutag ikaw. Unya na lang, sunod na lang siguro ni, na nato ni abot na huga. Ugma na lang siguro ni, na natinabot na huga. Hato lang, di ko na. Wala na ka. So, muna lang, importante sa gamay pa na hugaw, limpyuhan. Para limpyo permanente. Maminaw sa pulong sa Ginoo, mubasa sa pulong sa Ginoo. Kahit ang pulong sa Ginoo is muna'y mo limpyo sa atong kailangan. Amen? Praise God.